Mga kapinundong baryo, narito na ang part 7 ng kwento ng mag-amang sabongero. Sana walang mag-skip ng ads. Maraming salamat. Hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Kung dapat ba siyang sumagot o pumasok na lang ng loob ng bahay. Ano naman ang pakialam mo? Matapang niyang sagot habang nanginginig ang kanyang kamay. Umangat ang mga kilay ng matanda habang nagwiwika ng, "Kung alam mo lang talaga ang hawak mo, bata, baka hindi mo na yan ipagmamalaki." Anong ibig mong sabihin? Napapalunok na sagot nitong si Carpio. Umiling naman ang matandang lalaki. Saka ito humihibang papalapit sa kanya. Hindi mo ba naiisip kung bakit biglang lumitaw ang manok na yan? Hindi mo ba napapansin ang kakaibang pagbilis ng paglaki niya? At hindi mo ba nakita kung paano ito lumalaban kagabi? Di ba nakita mo? Dahil sa sinabi nito, napaatras naman ng bahagya itong si Carpio. Dahil papanong nalaman ng matanda ang tungkol sa laban kagabi. Anong alam mo sa bagay na yan? Nauutal na tanong nitong si Carpio. Dahan-dahang ngumiti yung matanda, pero hindi ito normal na pagngiti. Sa isip-isip ni Carpio, puno ito ng sekreto o balabas. Ang nilalang na yan ay hindi pangkaraniwang. At kung hindi mo pa alam kung bakit at dapat ka pang matakot, wikang nakakakilabot ng matanda. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib ni Carpio. Bago pa siya makasagot nito, bigla namang bumukas ang pinto at dito na lumabas si Pilo. Agad niyang napansin ang matanda. At nang makita niya ito, napakunot ang noo nito. "Ano naman ang ginawa mo dito?" wikang sabi ni Tatay Pilo. Humakbang paatras ang matanda. Ngunit hindi mawala ang ngiti sa kanyang pagmumukha. "Pinayuhan ko lang ang batang ito. Baka kasi hindi niya pa alam kung anong klaseng nilalang ang kanyang inaalagaan." Sagot naman dito ng matanda. Dahil sa mga sinabi nito, lalong nagduda itong si Carpio. Ano ba talagang sikreto nitong si Itim? Bakit takot ang matandang ito sa kanya? At higit sa lahat, sino ba talagang matandang ito? Wika niya sa kanyang isipan. Bago pa sumagot itong si Tatay Pilo, agad nang umalis ang matanda at agad naglakbay papalayo sa kanya. Ngunit may habilin ito. "Mag-ingat kayo dahil hindi lang kayo ang nakakaalam sa totoo." Huling wika nito. Sa paglayo nito, hindi pa rin makagalaw itong si Carpio. Napatingin siya kay Tatay Pilo na tila nag-iisip ng malalim. "Tay, anong gagawin natin?" Mahina niyang tanong sa kanyang ama. Matagal naman bago sumagot ang kanyang ama. Pero nang magsalita ito, may bigat ang tinig nito.
Kailangan natin dapat malaman ang katotohanan tungkol sa manok na hawak mo bago pa mahuli ang lahat. Sagot dito ng kanyang ama. Sa muling pagbisita naman ng matanda, nawala na ang anyo nito sa isang payapang tao. Ang dating malamig na mata nito ngayon ay napuno ng panggigigil at pananakot. Huling bisis ko nang alokin ka, bata. Ibigay mo sa akin ang itim na manok na yan at titigilan ko na kayo. Madiing pangakot dito ng matanda. Pero nagmamatigas itong si Carpio at sumagot pa ng, hindi mo ito makukuha. Kung ano man ang balak mo, hindi ako papayag. Matapang naman niyang sagot sa matanda. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi ang matanda. Pero sa pagkakataong yon, hindi ito mapayapang pagngiti na tila puno ng puot at galit. Akala mo ba makakaya mong protektahan ang sarili mo ang taong yan? Sabay tingin kay Tatay Pilo na kanyang ama. Hindi mo ba alam ang pinasok mo, bata? Ang manok na yan ay hindi mapapasayo. Hindi mo pa naintindihan ang kapangyarihan na dala niya at kung ano siya. Matapang na wika naman dito ng matanda. Napatingin naman si Carpio doon sa itim na manok na nandun sa kulungan. Tila hindi natitinag sa presensya ng kausap nila. Pero bago pa sila makasagot, bigla namang sumingit si Tatay Pilo. Ikaw ang may kagagawan sa nangyari nung nakaraang gabi, hindi ba? Wika nito. Sandaling napatahimik ang matanda. Ngunit maya-maya pa ay tumawa din ito ng mahina. Dahan-dahan itong lumapit kay Carpio habang nakatitig sa kanya. Tama ka, tanda. Pinapapunta ko rito ang alagad ko para kunin ang itim na tandang na yan. Pero nagulat ako. Kaya palang lumaban ng engkanto na yan. At hindi malabong pagdating ng panahon, mismong kaluluwa ng batang ito ang kunin niyan bilang kapalit sa nagawa nito at ganyan katuso ang mga engkanto. Mariing wika nito. Nag-init ang kanyang dugo nang marinig niya ang katagang yon. Ano ka ba talaga? Isa ka rin ba sa kanila? Aswang ka rin ba? Singhal niya dito. Umiling naman ang matanda. Pero may ngiting pilit na pumipigil. Mas malala pa ako sa kanila, bata. Matigas na wika nito. At sa isang iglap, ang anyo ng maamong matanda ay unti-unting nagbabago. Humahaba ang mga daliri nito. Tumalim ang mga kuko. At ang mga balat nito ay unti-unting mas naging maitim. At ang kanyang mga mata ay naging purong pula. Parang nagliliyab ito sa galit. Napalunok na lamang ng laway itong si Tatay Pilo habang hinahawakan ang kanyang itak. Sinasabi ko na nga ba, anak? Hindi pangkaraniwang ang kaharap natin. Bulong naman ni Tatay Pilo. Muli namang nagsalita ang matanda.
Subalit sa pagkakataong yon, mas humaba at tumalim ang kanyang tono. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang manok na yan, pipilitin kitang gawin ang mga bagay na ito. At sa isang iglap, biglang nawala ang matanda sa kinatatayuan niya. Merong isang malakas na hangin ang dumaan sa pagitan nilang dalawa. Nang mula sa kanilang likuran, isang malalim na tilaok mula sa itim na manok. Nakapwesto na ito sa harap ng pinaglagyan nito. Ang mga pakpak nito ay bahagyang nakabuka at ang maiitim nitong mata ay nakatitig sa matanda. Dahil dito, ngumisi ang matanda. Mukhang alam na niya kung sino ang tunay niyang kalaban. At sa isang iglap, lumundag ito papunta sa itim na manok. Ngunit hindi na naghintay pa ang itim na manok. Sa bilis na hindi maabot ng mata, tumalon ito at sinalubong ang matanda sa ere. Isang malakas na kalabog ang narinig at kasabay ng pagyanig ng lupa. Halimaw laban sa engkantong manok at doon na nagsimula ang tunay na labanan. Lumabas na rin ang ibang aswang at pumanhik sa bahay ng mag-ama. Sa gitna naman ng labanan, halos madurog na ang manok laban sa matanda at sa mga kasamang aswang nito. Nang biglang lumitaw ang isang mapang-itim na aura na lumitaw sa bakuran. Napaatras ang mag-amang Carpio at Pilo at ang matanda na kasama ng mga aswang. Biglang natigilan din dahil nakita nila ang mas demonyo pa sa kanilang mga anyo. At sa likod, lumitaw ang isang engkanto. Purong itim ito maging ang buhok at mga mata. Inigihit nito ang isang bilog sa ere gamit ang kanyang mga kamay. At sa isang iglap, dito napatras ang mga aswang na tila may kung anong pumipigil sa kanila. Masong, matagal na kitang minamanmanan. Oras na upang tapusin ito. Wika ng nakakatakot na boses ng engkanto. Naglangit-ngit si Masong pero halata ang takot sa kanyang muka. Pero hindi natinag dito ang engkanto. Ang tandang na ito ay hindi siya pangkaraniwang. Siya ay pinadala upang labanan ang api sa kung sinong may hawak sa kanya. Ngunit dahil din sa kanya, napilitan akong lumantad. Ang galing! Pare-pareho lang naman tayo ng budhi. Nagpapanggap kang mabait pero sa huli, maniningil ka ng kapalit. Sagot ng matanda sa engkanto. Nagulat naman si Carpio sa kanyang mga nasaksihan. Sino ka? Wika niya. Saglit na tumingin sa kanya ang engkanto bago bumalik ng tingin sa matanda. Ako ang may-ari sa tandang, kaya dapat tapusin na kita. Sa isang iglap, gumuhit ang tagisa ng engkanto laban sa aswang. Nagsimula ang labanang hindi pa nakita ng mag-ama. Engkantong demonyo laban sa mga aswang.
ang kanilang tahimik na buhay ay tuluyang nabago. At sa gabing yon, isang matinding sagupaan ang nagpapasya kung sino ang tunay na malakas. Inkantong kampo ng demonyo o ang mga aswang na kampon din ng Satanas. Matapos ang matinding sagupaan, nanumbalik ang katahimikan sa kanilang bakuran. Wala na ang mga aswang at naglaho na din ang inkantong kampo ng demonyo. Iniwan lamang ang masamang sangsang ng hangin sa buwan na tila nagpaalala sa kanila ng mga nangyayari. Pero sa gitna ng lahat, nanatili lamang ang itim na manok. Nakaupo ito sa kulungan na tila walang bahid ng sugat. Ngunit ang kanyang mga mata nanatiling nakamasid sa malayo. Dito na huminga ng malalim si Carpio at dahan-dahang lumapit sa kanyang tandang. Hindi ka nga ordinaryong manok. Mahina niyang tanong habang nakatingin dito. Pero sa isip-isip niya, bakit kailangang maglaban ang mga ito kung iisa lang naman ang kanilang pinagmulan? Kampo ng kasamaan. Hanggang sa muling bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda. Napakana lang ito para mahulog siya sa bitag. Pero mas tumatak sa kanyang isipan ang ginawang pagtulong ng nilalang na yun sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, inakala niyang hindi na siya babalik ng dati niyang gawain. Subalit dinaglaon, bumalik nga siya sa mga pasugalan. Hindi na rin siya napipigilan ng kanyang ama na tila may kumontrol sa kanya. Sa isip-isip niya, may malalim na dahilan at kung bakit dumating sa kanya ang manok na yon. Para matali sa kadena ng pagsusugal. Lumapit naman ang kanyang ama at tinapik sa balikat itong anak niya. Ang dating sabungero na umalis at nagbago ay bumalik sa mundo kung saan buhay ay umikot sa sugal. Ngayon ay tila wala nang layunin sa buhay para magbago. Nang dumating ang nilalang, pero naguguluhan itong si Carpio kung bakit pinagtanggol sila ng tandang kung may mga aswang sa paligid sa kanila. Ang sabi ng ama niya na baka totoo ang sangguni ni Masong na pinaglalaroan lang siya ng mga demonyo. At magmula ng gabing yon, nagsimula ang yugto ng buhay ni Carpio kung saan ang sabong naroon siya at paminsan-minsan kasama niya ang itim na manok. Walang panama sa kanya ang mga kalaban niya sa mga sabong. Sa paglipas ng ilang gabi, naging bahagi na sa kanyang buhay ang itim na manok. Habang yung ama niya, hinahayaan na lamang siya. Dahil kahit anong pagpigil niya dito, wala itong magagawa. Hindi na salita ng tinda ang inatupag nitong si Carpio dahil linggo-linggo naroon ito palagi sa sabungan. So mga kapatid, ito ang ating yugto. Pabang sa susunod na episode. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, paki-like at huwag kalimutang mag-share. Maraming salamat. God bless sa lahat.